Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na It's a Truck. So ngayon ay gabi na. At natapos na natin tong project natin na to na 3 layer at nadagdagan pa nga ng pasobra na 4th layer, pero hindi ko natatapusin yun hanggang dito kasi wala nang papasok na tawag dito na liwanag. So curious lang ako at maka yung iba sa inyo ay curious rin after ng kaabalahan na to na medyo challenging rin na tapusin, ano naman yung naging epekto nito sa aking growing area. At ayun din ay curious ako kung anong mga parameters yung nabago, no? Nung nakaraan, nung huling sukat ko dito, umabot lang ng 57 yung humidity after ko magawa yung 2 to 3 layers. Maaari dahil tag-init na at may mga butas na ilan na kumbaga nagkaroon ng butas itong aking growing area na to for intermediate setup. At titingnan natin kung ano yung mga naging pagbabago after. So ang pinakamataas na humidity na nasukat ko dito ay 70. Pero bago natin sukatin dito, curious rin ako kung anong magiging ano yung parameters na itong setup ko dito, at ganoon din kung ano yung setup ng mga carnivorous plant ko, ano yung mga parameters na meron dito, yung mga humidity, no, at temperature na meron tayo dito sa growing area. So makikita nyo, naglabas na rin ako dito ng Rochichinia na bromeliads na carnivorous plant. So tingnan natin kung ano yung sukat ng humidity sa labas pagkagabi. Iba sa umaga iba sa tanghali So sa gabi, ano kaya yung humidity dito? Ito nakakulong, ba't hindi nagbabago? Ayan, nakahold pala. So gusto kong lagyan ng liwanag. Ayan, so tingnan natin. Grabe, mataas rin pala yung humidity dito sa taas pagka gabi. 70. So okay pala, sa gabi 70. So tingnan natin dun sa isang growing area dito kung ano yung sukat. 70 sa taas, dito naman sa loob, sa gitna natin lagay. At lagay natin dito. Hanap tayo ng pwesto hindi makakapisa sa ating halaman. Dito na lang. Okay. Ito. 77, 76. Kung siyempre siguro mas mataas yung humidity ng dito sa dulo. Ano ko lang na ano. 77. So kung mapapansin nyo pala, nandito na yung ating mga bromeliads na carnivorous plant and Helianthera. Bakit kanyo? Dahil may bad news ako. Namatay yung ibang mga nutans ko dahil sobrang basa. Hindi ko napansin yung water tray na hindi dapat naka-touch doon sa mga laman ay kumbaga na-touch niya. So na-weak niya yung tubig sa baba na medyo mataas na yung minerals nun. Hindi yun gano'ng kalinis kasi ang function lang nun ay kumbaga pang dagdag ng humidity and pang cool ng temperature. So ayun ganoon talaga, medyo magastos na experiment yun, pero kasama naman talaga yan sa ating buhay na naghahalaman. Ang ano lang, dapat meron kang dito yung magka lesson learned, kumbaga natutunan mo
na hindi dapat na ganun yung gagawin. So ano yung natutunan natin doon sa pagkakaroon ng fungus ng halaman. So kailangan i-check talaga. So, ang dadahilan ko sana sa dami kasi ng halaman pero hindi, syempre first sign pa lang nung nakita ko na may nagkaroon ng decline, dapat check ko na agad. So pero hindi ko nagawa yun. So susunod kailangan ko ng mas kumbaga bigyan ng effort sa ganung mga pagkakataon. At yung mga ano pala, regya natin, ilagay na natin dito. Mas maliwanag dito. So kaya yan, mas mainit rin. So ang temperature dito, ang humidity dito ay 77. Ayan, sa labas kanina 70. So nadagdagan lang ng 7. Pero at least medyo tumaas. No, tapos yung temperature is around 26, 27. So dito naman tayo sa ating growing area dito. Makikita nyo naman dito, akin ang binuksan itong prolifera, itong cobra lily, pati ito si Andromeda. So sa awa ng Diyos, nag-juju naman sila. Yan. Tapos ito yung mga nadali pala na anutas. Tingin ko mabubuhay pa yung iba dyan. Dahil tinignan ko yung root kanina, okay pa, hindi pa siya tuyo. So may mga pagkakataon na nagalaga ako dito na okay pa yung root system, yung parang rhizome niya. Hindi ko lang kung tawag dun pero parang rhizome niya yun. At nabubuhay pa. Ayan. So ito naman yung mga cephalotus, niripat ko na rin. Dapat yung ripat niyan kasama yung media, pero napasarap yung pagripat natin. Ayan, nilipat na natin yan. Maganda-ganda itong media na to at yung paso. Kasi ito yung mga na-save ko na nutans na hopefully makarecover para kahit paano hindi ganun kalaki yung lost ko. Ayan. So ngayon lagay na natin dito. So ano bang measurement? Ayan, nag-80 na siya. Pero nakabukas pa to. Dapat nakasarado. Wait lang i-close ko lang. So ayan, medyo na i-close ko na. Although hindi totally close, pero at least magkakaroon tayo ng idea. Saan nakita? Medyo yung aking phone ay hindi ganun kaganda Hindi yata kita. Wait lang. Ano tayo na paraan para masitip natin. Sakto naman at may butas pa na dito. Ito yung butas na sinasabi. Ayun ako. Meron pala ditong butas Tingnan natin. Ayan. So 80 pa rin. Pero ayan 79. Ay sorry po. 79. So 'di ba? Sa araw mababa, pero ngayon medyo mataas. Tatry rin natin yung mga parameters, kung ano yung measure natin, kung ano yung kumbaga measurement kapag tanghali at meron din sa umaga. Pero I think sa umaga halos parehas lang ngayon ang gabi. Ayan, 78. So tingnan naman natin tingnan naman natin yung measurement ng ating tubig. Ay, nakalimutan natin. Nakalimutan ko pa dito yung aking hygrometer. So tingnan naman natin itong tubig. Ito naman yung TDS meter natin. Ito yung pinandinig natin after natin mahaluan ng tawag dito ng reverse osmosis yung ating rainwater. Kasi halos paubos na yung ating rainwater, kaya medyo naluan na natin ng konting RO. So ayan, hold. So ngayon ayan, 32, mataas pa rin, di ba? Kasi yung latak na lang yung natira doon, tapos may RO system. So pero goods pa rin yan. So tingnan naman natin ito yung lalagyan yung ating
nutrients. Bakit namatay yung nutrients? Bukod sa bukod sa sobrang basa, yung quality ng water na kumapit sa kanya ay ano, yun natin ayan, hold. So ayan, mataas 113, tapos constantly basa siya, tapos walang masyadong airflow dito sa lugar na to. So maganda sa Nepenthes, pero since etong nutrients ay hindi nakaangat, nakatouch siya, so affected talaga siya kasi medyo maarte yan nutrients, tapos nilagyan natin ng ganong kataas na high minerals, no? So tignan nga natin yung water naman dito sa ating, kasi ako sigurado kung parehas itong tubig na to eh. Kailangan natin pero parang parehas lang. Kanina ko lang rin to kinuha. Tingnan na rin natin. Ayan. So measure naman dito 41. Tingnan nyo mataas. Kasi pagkakatanda ko, ito ay dito nadri natin at ito yung dati. So ibig sabihin, kahit na may rainwater ako, mataas yung parameters nun kasi burak na or yung latak na yung natira. So mahalaga pa rin na, di ba, nag-ano kayo yung mga lalagyanan nyo ng tubig, nililinisan nyo rin yun para pagka maano rin, ma-wash yung extra minerals. So since hindi rin nagdilig kanina, ngayon magdidilig ako para itong, kung mga pansinin nyo, may mga sphagnums tayo sa taas pero dry yung dulo, tapos dito dry rin. So kailangan natin diligan yan, kundi matayan.